Award-winning actress, recording artist, film producer, national artist, and the one and only superstar ng Philippine cinema na si Nora Aunor. Pumanaw na nitong Miyerkules ng gabi, April 16, 2025, sa The Medical City, Pasig City. Siya ay pumanaw sa edad na 71 taong gulang. Ang kanyang pagpanaw ay naghatid ng matinding kalungkutan sa mga mahal niya sa buhay, taga-suporta, at lahat ng nakasubaybay sa maningning at makulay niyang showbiz career. Ang anak ni Nora na si Ian De Leon ang nagkumpirma nito sa kanyang social media accounts. With deep sorrow and heavy hearts, we share the passing of our beloved mother, Nora C. Villamayor, Nora Aunor, who left us on today, April 16, 2025, at the age of 71. She was the heart of our family, a source of unconditional love, strength, and warmth. Her kindness, wisdom, and beautiful spirit touched everyone who knew her. She will be missed beyond words and remembered forever. Si Nora Aunor Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay, ang tinaguriang superstar ng Philippine entertainment industry. Isinilang siya sa Iriga, Camarines Sur noong May 21, 1953. Naging sikat na mga awit si Nora pagkatapos sumali at tinanghal na grand champion sa tawag ng tanghalan noong May 29, 1967. Bukod sa kanyang golden voice, nakilala rin si Nora sa husay ng kanyang pagganap sa mga karakter na binigyang buhay niya sa telebisyon at pelikula. Hindi na mabilang ang mga parangal, kabilang ang Lifetime Achievement Awards na tinanggap niya. Hindi lamang sa Pilipinas kinikilala ang galing ni Nora, dahil nagwagi rin siya ng acting awards mula sa iba't ibang international film festival. Si Nora ang hinirang na Best Actress ng 19th Cairo International Film Festival noong 1995 dahil sa kanyang portrayer sa The Floor Contemplation Story. Pinarangalan naman ng CNN app sa Viewers' Choice Award bilang Best Asia Pacific Film of All Time noong 2008, ang pelikulang pinagbidahan niya. Noong 1982, ang himala sa isang panayam ng cabinet files kay Nora, ikinuwento niya na naranasan niyang isakay sa cream dahil hindi na makontrol ang pagkakagulo ng kanyang mga tagahanga na gusto siyang lapitan. Ang himala noong Pebrero 20, 2023, marami ang nabahala para sa kanyang kalusugan dahil sa kanyang revelasyon tungkol sa 3 minutong pagkamatay niya. Namatay na ako ng 3 minuto nitong nakaraan lang. Pagtatapat ni Nora sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda. Inilahad ni Nora na pabalik-balik siya noon sa ospital at may insidenteng nagpadala na siya sa ospital dahil bumababa ang kanyang blood pressure. Napakalaki at hindi matatawaran ang mga kontribusyon ni Nora sa Philippine entertainment industry. Kaya tunay na malaking kawalan siya. At kailanman hindi na magkakaroon pa ng isang Nora Aunor dahil nag-iisa lamang siya. Narito ang emosyonal na pahayag ng kanyang anak na si Ian De Leon. That we confirm the passing of our beloved mother, Nora Aunor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16, surrounded by those who love her the most. From a very young age, our mom captivated hearts with her talent, grace, and unmatched voice. Over the decades, she built a career that shaped the very soul of our culture. Through song, through screen, and through every role, she brought life with brilliance. Her contributions to the arts are immeasurable, and her legacy will live on in every performance, every melody, and every person she inspired. We are profoundly grateful to everyone who has reached out with love, prayers, and condolences. Your messages are a powerful testament
to how deeply she was cherished. Not just by us, but an entire nation. Thank you for honoring her life, her work, the lasting mark she leaves behind. Love and heartfelt thanks from us, her children, family, her friends. And gusto ko lang po i-share, Kuya Lard, sa lahat na mga naiwan niyang alaala sa amin, mga aral. Hindi mamamatay yun. Habang buhay namin, dadalhin yun, mga aral na binigay niya sa amin, nakakarating sa mga anak namin, sa mga apo namin. Ang aral na yun ay walang iba kundi maniwala sa Panginoon. Kumapit lang sa Kanya. Kahit ano man. Pagsubok dumating sa buhay, kailangan lang natin maging matatag para sa mga mahal natin sa buhay. Sa pamilya namin. Ang mami namin, grabe magmahal yan eh. Alam natin yan. Grabe siya magbigay. Hinahin niya mga ibang tao bago ang sarili niya. Hinayaan niyang maging inspirasyon sa karamihan yung ginagawa niyang pagkakanta, paggagawa ng pelikula. Ginusto niya yung gawin dahil gusto niya iparating sa mga tao na ang tao rin ang nagbibigay ng lakas sa kanya, na ang tao rin ang nagbibigay ng pagmamahal sa kanya. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yun sa pagmamahal. Dahil yun sa binigay na biyaya ng Panginoon, paniniwala kay Jesus Cristo. Marami kaming pinagdaanan, ngunit naging matatag kami dahil nakita namin naging matatag siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Kaya sa mga nagmamahal sa Kanya, sumusuporto sa Kanya, nagmamalasakit at nakakaintindi sa amin, maraming salamat po mula sa puso ko at sa mga kapatid ko, pamilya ko, asawa ko, mga anak ko, mga kaibigan namin totoo. Nakita namin yung buhay niya. Nakita natin lahat kung paano siya namuhay sa harapan ng masa, ng media, ng entertainment industry. Nakita rin namin siya kung paano siya namuhay sa amin, sa pamilya niya, sa personal. Marami kami natutunan. Kaya kami napaka-swerte namin, napaka-bless namin dahil nagkaroon kami ng isang